Sa mapagpalang buhay, pagpalang gabi po sa bawat isa. Ah, Ako po pala si Kuya Vince from RICM RAC 2. Ano po, sa araw po na ito is May 17, 2020. And by the way, it's my father's birthday. So happy birthday pa, George Webb. May God bless you more strength and healing from the Lord sa iyong kalusugan, maging kay Mama. Yan po. At sa gabing ito po ay ako po ang naatasan na magbahagi ng maiksing exhortation para sa bawat isa bilang isang pang enlightenment or encouragement para sa bawat isa po in this time of crisis na alam naman po natin, batid natin lahat na pinagdaraanan ng buong mundo po sa panahong ito, no? Nandiyan yung virus na kung saan hindi pa natin alam kung ano yung wala pang nagagawang vaccine po. So wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan matatapos. So we are so thankful na meron ganitong klaseng social media na pwede tayo makapagbahagi o pwede tayo makapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. So purihin ang Diyos sa gabing ito at dahil dyan po ay ang pag-uusapan po natin sa gabing ito is topic po natin is staying positive even in hard times. So yun po, or sa Tagalog is manatiling positibo maging sa oras ng kahirapan. So especially tayong mga mananampalataya, mga lingkod ng ating Panginoong Hesus, hindi lang when we are comfortable, but most importantly in hard times, dapat maging positive tayo lagi, kasi doon masusukat po kung anong klaseng kung gaano kalaki or gaano kalalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So purihin po ang Diyos. Salamat sa privilege nito na makapagbahagi ng kanyang salita. And I believe na we are all blessed. Amen po. So ang scripture po natin sa gabing ito is matatagpuan sa Pilipos or sa Philippians sa English. Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7. So we all know na si Paul has a very strong faith. Kung babasahin natin yung epistles ng Apostol Paul is talagang nakakamangha. So we all know kung sino si Apostol Pablo, kung sino at ano ang kanyang mga na-experience. Yung mga naging experience niya bilang isang lingkod ng Panginoong Hesus, bilang tagasunod. So Apostle Paul is well known because of his dedication and desire to serve God mula nung siya po katagpuin ng Panginoong Hesus sa kanyang road to Damascus. So Paul has experienced we can say now all the hardship in life, na talagang kung tayo makaka-encounter nun is napakahirap po. Imagine yung sinabi po dun sa Acts, makikita po natin kung ano yung mga pinagdaanan niya doon, kung saan siya po ay nakulong, binugbog, sa Acts chapter 16 verse 22. So sabi po dun sa Acts chapter 16 verses 22-24, ito po yung pinagdaanan ni Paul kung saan siya po ay nakulong at binugbog at kinulong dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos or yung kanyang pagpapalayas pala doon sa demonyo na sumasapi dun sa babae.
na ginagamit ng mga mayayamang tao ba yun? Na sila yung ano. So, ito po yung sabi doon sa chapter 16 verse 22, sabi, dinaluhong sila ng mga tao at matapos paubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit. Saka ay pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. So makikita po natin, no, na imagine po kung tayo, kumbaga isipin lang po natin kung tayo po ang nandoon sa kalagayan ng Apostol Pablo. No, so napakahirap po na kung tayo dadanas ng ganun. Yung makulong nga lang tayo eh. So napakahirap na po niyan, no? So kung saan siya po yung nagkasakit, sabi po sa Galatians 4:13, sinabi niya po doon na siya nagkasakit, ano po? Sabi po dito, Galatians 4:13, sabi po. Basahin ko po para mas maganda, ano po. Galatians 4. Okay. Yan. Sabi po dito, alam naman ninyo ang aking pagkakasakit noon ang naging dahilan, kaya ako ipinangaral sa inyo ang mabuting balita. So Paul, siya po, sinabi niya po na siya po yung nagkasakit, ano po. So, ganun pa man, hindi siya tumigil sa pangangaral, ano po. So, ito po ay background lang po ng just sharing the background ng Apostol Pablo para po mas ma-internalize natin po yung ang pinagdaraanan natin ngayon at nung ng Apostle Paul, no, nung panahon niya. So ayun po, ang sabi, even yung bereavement or yung pangungulila sa 1 Thessalonians 2:17, sabi po doon, siya ay nangulila, ano po. Siya po, sinabi po ni Apostle Paul dito sa chapter 2 verse 17 ng unang Thessalonica, sabi po dito is, at ngayon nga mga kapatid, nang kami sandaling nawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila at sabik na makita kayong muli. So may pangungulila din po, ano? May pangungulila, ganoon din merong pag-abandon na kung saan dun sa 2 Timothy naman, 2 Timothy chapter 4 verse 16, na kung saan siya po ay na-abandon, na kung saan dun po yung time na humarap siya kumbaga sa korte, na wala po siyang kasama sa paglilitis, ano po, na wala po siyang kasama, so he felt abandoned, ano po, sabi niya na siya ay iniwan. Oo, no, sabi po, basahin ko rin para mas malinaw, ano po, 4:16, sabi po dito, walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. So kahabag-habag po, ano, ng dinanas ng Apostol Pablo, na kung saan siya mismo is naramdaman niya yung pag-abandona ng mga kapatid, ano po, sa pananampalataya. Pero sa kabila po nun is makikita po natin at mababasa po natin talaga sa aklat ng Biblia na kung saan hindi po siya pinabayaan ng Diyos, ano po. Sa kabila po ng mga trials, hindi po nagkulang ang Diyos sa kanya, ano po. Ano po sabi ng Diyos? Sabi sa kanya ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, na my grace is sufficient for you, ano po. Sabi ng Panginoon, for my strength is made perfect in weakness. So, sabi ng Panginoon, sufficient yung aking grace sa iyo, ano? So, hindi ka dapat mabahala. Paraphrase lang po 'yan, ano. So, ayun po, malinaw na sinasabi ng Panginoon
yung kanyang grasya, yung kanyang kapangyarihan, we are covered, covered tayo niyan. Kaya hindi tayo dapat mangamba, no? So, wag tayo maging negative sa mga nangyari. Marahil, although, minsan hindi natin maunawaan, yung mga nangyayari sa ating paligid. Pero ganun pa man, let us always remember na meron tayong pong Diyos, na He is so gracious, and He is so merciful. So, God allows things to happen for a reason, And that reason is for His glory to be revealed in our lives. Through trials which we overcome. So, ang reason po ang kadahilan ng mga nangyayari na ito is para ma-reveal yung kadakilaan ng Panginoon. Kasi, especially this time, imagine kung isipin niyo po yung sa buong mundo ngayon, they are calling out God. Kasi they have nothing else. Money can't heal them. Money cannot spare their lives sa virus na ito. Amen po. So, and of course, our victory only comes from the Lord. From the Lord Jesus Christ, and with the help and guidance of the Holy Spirit. Syempre, we cannot overcome. Paul, hindi niya po na-overcome yon nang sa sarili niya lang. It is always with the help, guidance ng banal na Espiritu. So, what are the 3 positive things that we need in life? Medyo mahaba yata ako. What are the 3 positive things that we need in life? So, ito po yung unang positive things na dapat meron tayo. First is, ang kati talaga ng ilong ko, sorry. A positive heart. So, dapat po meron tayong positive heart. It is very important na meron tayong positive heart. Why? Kasi, if we have a positive heart, we have a joyful heart. Kasi, if you are positive, parang you are above dun sa mga trials. Hindi mo siya minamind. Wala. As in, you are always, you are relaxed. Kahit na meron ka mga pinagdaraanan. Kasi positive ka. So, sabi po sa Proverbs, chapter 17 verse 22, sabi po, a joyful heart is good medicine. So, medicine po ang joyful heart. So, if you are positive, you will have a joyful heart. At kung meron kang joyful heart, it is a medicine. Sabi po sa chapter 15 verse 13 ng Proverbs pa rin, a joyful heart makes a cheerful countenance. So, it gives us ibang masayang mukha, maaliwalas kung meron tayong joyful heart, kung meron tayong positivity sa ating heart. Amen po. At kung meron tayong positivity or meron tayong positive heart, we will have the compassion towards others, especially sa panahong ito. So, yun po yung una, positive heart, since maiksi lang po tayo. Pangalawa po is a positive mind. Ayan. Makikita naman po natin ito is sa Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Sabi po doon, Philippians 4 chapter 8 and 9. Sorry po, nawala yung sign ko po. Sabi po dito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin.
kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, napaka sarap po kung meron tayong positive na pag-iisip. Bakit? It gives us peace. Kasi pag positive ang isip natin, imagine sa lahat ng nangyayari ngayon, kung iisipin natin lahat yung mga yan, is napakasakit sa ulo ko. We can never have a peace of mind kung puro problema ang ating iisipin. So, it is very important po na tayo magkaroon ng positive mind. Since tayo ay nasa grasya na at biyaya ng Panginoon, simula nang tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, we can have the peace, and that peace brings joy and comfort sa atin whenever we encounter trials or testing sa ating buhay. So, yan po, napaka-importante po yan na meron tayong positive mind. At ang pangatlo po is last but most importantly, ito po, I don't know kung na-experience ito. Ang pangatlo po is yung the Holy Spirit. I believe ang lahat po ng tumanggap sa Panginoong Hesus is pinagkalooban ng Banal na Espiritu. So, I don't know kung na-experience nyo na to, but for me, there are many times po na I forgot to pray, to start my day with a prayer, So, ang hirap po, believe me or not, that day didn't end well. Pagka hindi ako nakapagpadalangin ng sa araw, bago ako magtrabaho, bago pumasok sa work, so even pagkagising mo, pagka hindi ka nakakapanalangin, your day will not end well talaga. Kasi wala yung guidance ng Banal na Espiritu. So it is very impossible for a day to be victorious kung wala ang Banal na Espiritu. Bakit? Kasi imagine, ang bunga ng Espiritu is yung, alam po natin, amen po. So, yung sa Galatians, chapter 5, verse 22 to 23. Ang bunga ng Espiritu is yung love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and long-suffering, and self-control. So, imagine po mga kapatid na sa ating buhay, kung sa araw-araw na buhay natin, kung walang Banal na Espiritu, ibig sabihin wala sa atin ito. It is very impossible na magkaroon tayo nito kung wala ang Banal na Espiritu. Yung tunay na bunga ng Banal na Espiritu. So, ayan po. So, our life without the Holy Spirit is a mess. Amen po. Ako po naniniwala na talagang mess ang buhay natin pag wala ang Banal na Espiritu, pag wala ang Diyos sa buhay natin. Holy Spirit is God. Amen po. So, once again po mga kapatid, ito po ay short exhortation lang. Let us stay positive sa kabila ng mga pinagdadaanan ng ating ng buong mundo ngayon. Dahil sa virus na yan. So, ganun pa man, sabi ng unang Korinto, First Corinthians 10:13, na wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. So, sometimes mahirap pinagdaraanan natin, but always put in our mind na God is in control at He will never leave us nor forsake us, at wag tayo makakalimot po sa Kanya, dahil we have nothing if we don't have God, but if we have God, we have everything. Amen po. Salamat po, at God bless you all, and pahabol, don't forget to pray, to start your day with a prayer and end your day with a prayer also. Salamat po. Purihin ang Diyos. God bless you all. Bye-bye.